sumbong. No? At tayo po tayong lahat. Tayo po tayong lahat. Kunin po natin ang ating sumbong. At buksan po natin sa song number 21, Amazing Grace. Song number 21 po. Song number 21, Amazing Grace. Okay po, nariyan na po tayo. First stanza, ready now, sing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Second stanza. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Next stanza. Through many dangers, storms, and snares, I have already gone. His grace hath brought me safe from the storm, and grace will lead me home. Last stanza. With him been dead and 1,000 years, my shining was the sun, with no less days to sing God's praise, than when we first began. At sige po, next song po. Buksan po natin sa song number 24, I Am Thine, O Lord. Song number 24 po, I Am Thine, O Lord. At sige po, nariyan naman tayo. Song number 24, I Am Thine, O Lord. First stanza, ready now, sing. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and taught thy love to me. But I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Drawing nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died.
po si Engineer Nicholson po para po sa ating opening prayer. Hindi po tayo nun, ako po yung malapit sa inyo sa malang ito. Salamat po Diyos sa iyong pag-iingat sa amin sa buong sarili po tayo na. Kalila po tayo na, maraming pagsubok at makatisan ng buhay. Patuloy po pinapakita niyo yung mga salita niyo po tayo. Muli po nun ay patuloy na muna at ngayon po gagawin niyo yung malang ito. Patuloy na para sa bawat isa sa amin ng gagamitin tayo nun sa malang ito. Patuloy po sa patuloy tayo nun. At ay po parang ngayon ang patuloy na mataas yung malang ito. Muli pa yan, patawad sa amin ng kulang, pasala sa inyo, pasala sa pagkakalisin ng bawat isa rin pa rin, ang mga karapat-tapat po yun sa inyo. Lagi po ang puso ng bawat isa amin, ang narito po ninyo. Muli, nabalik po namin pa rin ang pinakamagtaas at papulit po sa salamat sa inyo sa malang ito sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. Amen. At sige po, please be seated po. At isa pa pong awit. Buksan po muli natin ang ating songbook. Sa song number 28 po, The Solid Rock. Song number 28 po, The Solid Rock. At sige po, nalalaw tayo. First stanza, ready now, sing. My hope is still on nothingness. God is the blood and righteousness. I dare not trust the sweetest free, but only lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Second stanza. When darkness veils His lovely face, I rest on His unfailing grace. In every high and stormy gale, my anchor holds me within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Last stanza. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found. Rest in His righteousness alone, oh, blessed to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Schedule ko po ngayon dito. Kaya po ako nandito ngayon. At galing po kami ng Katayakan kanina. Kahapon po kami pumunta at kanina lang din po kami umuwi. Kasama ko po si Brother Arnold. At habang kami po ay pauwi, talagang ganun na lang ako kasi maulan. Mula Katayakan hanggang dito. Sabi ko, hindi talaga pwede na maulanan kasi magkakasakit. So, salamat sa Panginoon na tayo po ay nandito at nais ko po na tayo po ay mag-aral muli ng salita ng Diyos. At marami pong pwede tayong ituro. Madami tayong pwedeng i-share, pero naisip ko dahil October po ngayon, ito po ay araw or sabi nila na Pastor's Month. Ano po? At gusto ko po na yun ang ating pong pagtuunan ng pansin, yung about pastor.
At sapagkat ang panawagan ng isang pastor ay hindi po ganon kadali. Hindi po ganon basta-basta magsasabi ka ng sige, gusto kong maglingkod sa Panginoon. Kasi pwedeng na-excite ka lang, pwedeng na-encourage ka lang, pero yung calling na tinawag ka ng Panginoon ay hindi po basta ganon. So, sa umaga pong ito, tayo po ay mag-aaral the right perspective about pastor. Yung kung ano yung tamang pananaw. Pero bago yun, tayo po ay umupo, tayo po ay manalangin. Let's pray. Ama naming Diyos, salamat muli sa umaga pong ito. Salamat po sa iyong mga salita. Namin pong pag-aaralan. Dalangin ko po na hanggang matapos po ang Sunday School ay meron pong maunawaan, maintindihan ang bawat isa, Panginoon. At dalangin ko po yung patuloy na pangunguna sa buhay po namin. At muli patawad po sa kasalanan namin nagawa sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At gaano po ba natin or ano po ba yung pagkaunawa natin about pastor? Kasi wala pong mali sa mga sagot. Ano? Kasi ang sabi ng iba, pag pastor ka, ang trabaho mo ay mangangaral. Mangaral. Magturo. Ano po? At bilang isang leader, kailangan mo din mag-serve. Maging halimbawa. Ano? Yun yung mga lagi nating naririnig. Yun yung lagi nating nakikita, especially sa ating pastor. At marami pa. Ano? Pag pastor ka, dapat marunong ka sa lahat ng gawain. Kaya nga yung pastor po natin, nagpo-construction. Ano? At buti na lang construction sa sariling church. At makikita natin na dapat ganun ang pastor. It's right, tama po, wala pong mali, at yun dapat ang kailangan gawin. Mahirap naman na yung pastor, hindi marunong sa trabaho, hindi marunong sa lahat ng bagay. So, 1 Peter chapter 5, verse 1 to 4, na ang sabi niya po dito, 1 Peter chapter 5, verse 1 to 4. The elders which are among you, I exhort, who am also an elder, and a witness of the suffering of Christ, and also the partaker of the glory that shall be revealed. Feed the flock of God, which is among you, taking the oversight thereof by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of the ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being ensample to the flock. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Makikita po natin dito, yung sa verse 2 na sabi niya, feed the flock of God, which is among you. Isa sa trabaho po ng pastor ay ang pangalagaan ang kawan ng Diyos. Pangalawa na makikita po natin is yung taking the oversight thereof. Yung bang na gamit kayo ng pamumuno at hindi sa pilitan. O taking oversight, not constraint, but willingly. Meron bang pastor na nagsuko ng buhay pero napipilitan? Pwedeng sa umpisa, pwedeng mapilitan ka pero kung talagang may kuling ka, tatanggapin mo yung trabaho mo bilang isang mangangaral. So, gusto ko na sa umaga pong ito, bakit pastor? Hindi tayo itaas natin yung pastor, kundi para makita natin yung tamang pananaw at para maunawaan ng bawat isa na ang pastor po ay hindi lamang siya yung pastor sa church. Siya yung tagapangaral, siya po yung pastor po namin. Kundi makita po natin
ang halaga ng pastor sa loob ng church. Kasi ako po ay isang pastor din, na may mga kaunting mga ipinagkatiwala ng Diyos na mga tupa na kung saan ay pinapangalagaan. Ano po? Actually, ito sana ituturo ko sa church ngayon sa mission. Pero sinabi ni Pastor, ako pa lang naka-schedule. Kaya bago ko ituro, kayo muna. The right perspective of a pastor emphasizes their God-given authority to lead and to teach, requiring both the pastor's faithfulness to God's word in the congregation, respectful submission to their God-ordained rule. So makikita po natin, doon po sa, kumbaga binigyan diin ng kanilang bigay or ng ibinigay ng Diyos na otoridad na mamuno at magturo. So yun yung main na trabaho po ng pastor. Yun yung main. Na nangangailangan ng katapatan. Kasi hindi basta-basta pag magsuko ka ng buhay, okay lang, magpagamit ka, mag-preach ka. Nandun yung faithfulness na makikita sa pastor. Sa salita, lalo na po sa salita ng Panginoon, na ang lagi pong sinusunod, wala pong iba kundi ang Biblia. Ano po? At ang magalang na pagpapasakop, saan? Of their God-ordained rule. Sa kanilang tungkulin na itinalaga ng Diyos. So doon po sa 1 Timothy chapter 3, kung babasahin po natin the whole chapter and then Titus 1, makikita po natin yung qualification ng pastor doon. At kung babasahin natin, sobrang mahaba po yun Mahaba na nga ito, kasabahan pa natin. Makikita po natin yung qualification ng pastor na hindi po talaga basta-basta. Marami kang isusuko. Amen po ba? Sa paglilingkod, ganun Marami kang isusuko. Nung ako po, baguhan pa lang sa Bible School, ang sabi ng presidente ng Bible School, lahat ng mga bago, tanggalan ng cellphone 2 taon. Walang communication po yan. Ngayon, siyempre ayaw namin. Anong gagamitin namin pag makikipag-communicate sa mga parents? Ang sabi po nung isa naming teacher, Pastor Ponsalan, sabi niya, paano ka makakapaglingkod sa Panginoon kung cellphone pa lang hindi mo maisuko? Yung gupit okay na yun Yung gupit namin, mataas siya na talagang parang baboy na inahit. Tapos dito lang, yung Biason style. Sabi nung bago, paano mo isusuko yung buhay mo kung buhok mo hindi mo maisuko? So yun yung dahilan kung bakit po kami talaga nagsuko ng buhay. Oo nga naman, kung sa maliit na bagay hindi mo maisuko. Ganun po ang pastor. Ano po? Pwedeng may mga pangarap yan sa buhay. Pwedeng may mga gusto yan sa buhay, pero iniwan nila para maglingkod sa Panginoon. Hindi naman po lahat, pero may mga iilan na mga pastor na hanggang ngayon may mga professional pa rin. Ginagamit pa rin nila yung kanilang natapos. Like Pastor Arias. Abogado siya, pero pastor siya. Ano po? At yung iba, nag-politician pa nga At mahirap naman yung ganung bagay. Dalawa ang hati yung utak ng pastor. Nasubukan ko po yan nung naging empleyado Kontrolado ka sa lahat ng bagay. Imbis na ikaw, yung magtuturo, ikaw pa yung hahawakan sa lihim. Kaya, iba talaga ang panawagan ng mga pastor. Hiwalay. Kumbaga, ang tawag nila is special calling. Siyempre, tandaan po natin, napaka-importante po yung trabaho po nila.
So, para sa mga pastor, kinakailangan po natin makita, fear God, not man. So, pastors must lead with their fear of the Lord, not for the fear of people or culture. Yes. Kung ang pastor takot yan sa tao, sa mga membro, walang magagawa ang pastor eh. Mahirap ipangaral ang salita ng Panginoon. Pero dahil dapat ang pastor, ang nagtuturo, naglilid sa kanya, yung takot niya sa Panginoon para mangaral ng salita ng Diyos. Confidence in God's calling, we should lead with confidence in the God who called them. Ano po? Tiwala sa pagtawag ng Diyos, dapat silang manguna ng may pagtitiwala sa Diyos na tumatawag or tumawag sa kanila. Yung sinasabi po natin na living by faith. Na ang pastor nabubuhay yan, hindi sa karangyaan, kundi nabubuhay yan sa kung ano yung inilaan or ibinigay ng pastor o ng Panginoon, sir. Yes. Kumbaga, dapat matanggal sa isipan namin or matanggal sa isipan nyo na, ay, kaya lang naman nagpastor yan para yumaman eh. Yun ang iba eh. At maging kami din gano'n. Kapag mali ang motibo mo, pag nagsuko ka ng buhay, mali din ang magiging resulta nito. Kaya pag kami, mahirap na sabi namin, sana magkaroon kami ng sasakyan, yung iba, may mga sasakyan sila. Hindi yun eh. Kundi pag tinawag ka ng Panginoon, ang focus mo, simbahan. Ano po? At yun ang magiging trabaho po ng isang pastor. Pero kung merong sabihin, gusto maging blessing, pastor, may ko dito, ipapagamit ko muna sa inyo. Di maganda. Ano po? You need a pastor. Kasakulan tayo. Anong kailangan po natin? God made it that way. Sheep without a shepherd will soon lose. Wala pa pong nanatili na simbahan na wala ang pastor. Subukan mo na sa tahanan, walang tatay at nanay. Ano ang kalalagyan ng mga magkakapatid? Magsasarili yan, magkanya-kanya yan, mag-aaway lagi yan. Why? Kasi walang maglilid eh. Sa church, ganun din. Pag walang pastor sa church, ano ang magiging buhay ng bawat isa sa atin? Okay, sana kung lahat ng lalaki mangangaral at pwedeng gamitin ng Panginoon. Pero kung walang tatayo at dahil walang pastor, mahirap. Alam naman na mula sa umpisa hanggang matapos, ikakanta na lang po tayo. Tapos special number. Tapos magbasa lang ng isang chapter and then dismiss. Mahirap po yun eh. Wala tayong matututunan. So, tandaan po natin, sheep without a shepherd will lose soon. Their direction, scatter, and fall prey for their enemies. God's people are like sheep. Kaya, pinagpala po tayo na meron po tayong pastor na nanatili sa church. Amen? Pwedeng may time na mag-iisip siya, magpulpit na lang ako. May time siguro na inisip niya na umalis na lang ako. Lahat naman ng pastor makakaranas ng ganun eh. Lalo kapag may mga mabibigat na problema sa pamilya, sa kalusugan. Pero salamat sa Panginoon na inilagay ng Diyos yung kaisipan na paglilingkod. Pero pwedeng si Pastor Freddy natin, pwedeng kung yun kung napanghinaan, pwedeng walang harvest ngayon. Pwedeng walang pastor.
Baka wala po tayo. Yeah, praise the Lord. You know? Matthew chapter 9, verse 36. But when he saw a multitude, he was moved with compassion on them, because they fainted, they and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Kaya nung nakita ng Panginoon yung mga tao na walang mga naglilid sa kanila, ano siya eh? Nahabag. Nahabag ang Panginoon. Nakita niya yung karamihan para silang mga tupa na walang pastor. Watak-watak. So, ano ginawa ng Panginoon? Kaya nga siya nagministeryo sa bawat mga lugar. Kung bakit tinawag niya yung 12 apostol para maipangaral ang salita ng Diyos. Hanggang sa lumaganap, hanggang sa dumami, nagkaroon ng mga missionaries, nagkaroon ng mga nagsuko ng buhay, at hanggang sa narating po ng salita ng Panginoon yung iba't ibang lugar, hanggang sa nakarating po dito sa Castañeda. Yun yung panawagan ng Panginoon. Kaya gusto ko na makita po natin na pag calling ang pinag-uusapan, ibang usapan po yan. Nakaseparate po yan sa labas. Siyempre pag sa labas, iba-iba tayo ng tinapos. May mga teacher, may mga engineer, may mga doctors, may mga iba't ibang klase. Na mga gusto ko tayo. Kung titignan natin, pinakamataas, yung piloto. Kasi nasa taas eh. Lumilipad yung piloto eh. Tapos kung titignan mo, pinakamababa, pastor. Sa mata ng tao yan. Kaya nga po hiwalay yun. Kaya minsan pag may nagtatanong sa akin, Sir, ano po ang natapos niyo? Basta BST. Basta ST na. Ano yung BST? Bachelor of Science in Theology. Yan nakalagay doon sa ano namin eh. BST. Pero salamat na tinawag tayo ng Panginoon. Nung bago po ako mananampalataya, niisip ko ng pastor, mahirap. Walang pera. Mukhang mahirap. Pero hindi naman halata eh. Mahirap naman yung wala ka namang pera, mukha ka pang wala talagang wala talaga. Pero, kaya kung bakit yung iba, nag-aalangan magsuko ng buhay. Ewan ko lang si Brother Michael kung magpapastor ito. Magsusundalo daw eh. Pero kung titignan po natin, kung sa realidad lang ng buhay, wala naman talagang pera ang pastor. Mukhang pera lang. Walang sahod. Saka kung may sahod man, hindi po iyan ang nais ng Panginoon. Kaya ang sabi po ng Corinthians, pag nangangaral ka, nabubuhay ka dapat sa pangangaral. At salamat na may mga churches na tumutulong sa kapwa nila mga nagmimisyon. Ano po? Bakit? Kasi kung titignan noong unang panahon, wala namang support eh. Hindi nabubuhay yung mga pastor sa support. Na-train ka, nag-graduate ka, na-train ka, lumabas ka kahit walang support. Kaya yung mga naunang mga pastor, if I die. Lalabas yan, walang support. Pastor Freddy, nung bago pa lang, naalala ko, may bike yun eh. Well, may bike yun. Yung pula noon, binabike niya. Pero dito na yun sa Castañeda. Tapos nakita ko yung scooter na may puso sa dulo.
Tapos, pag ganun ang motor mo ngayon, tatawanan ka eh. Nyamot hindi pastor natin, nagmotor ka, kadapay puso na. Pwedeng ganun ang isipin. Pero tingnan niyo po ano. Kung materialistic lang ang tinawag ng Diyos, wala talaga mangyayari sa gawain. But when he saw the multitude, he was moved with compassion. Alam niyo kung bakit nagsuko kami ng buhay? Yun yung inilagay ng Diyos sa amin. Yung habag sa mga tao. Number one, the pastor is a man of God. Lagi po natin tatandaan na hindi lamang po siya tinawag ng Diyos, kundi yan ay tao ng Diyos. Pag ikaw, ginawa kang assistant ni Mayor, proud ka eh. Confident ka na maglakad. Bakit? Assistant ako ni Mayor eh. Tao ako ni Mayor eh. Di ba? Pag ni Congressman naman, mas mataas. Kasi tao ako. Yun nga lang, utusan ka pa rin. Kaya sasabihin ni Mayor sa'yo, o ni Congressman, gawin mo ito, gawin mo yan. Sige, boss. Oh. Pero pag ikaw ay pastor, wala kang ibang boss. Ang Panginoon. Pero as a member ng church, dapat maunawaan nyo na ang pastor ay man of God. Tao yan ng Diyos. Hindi lang kung sinong Poncio Pilato ang nag-appoint niyan. Ano sabi ng Bible? And I will give you pastors according to my heart. Bakit? Kasi nakita ng Diyos na yung puso ng tao na to ay willing talaga na magpasakop sa Kanya. Lahat tayo, pero nakita ng Diyos na yung taong ito, willing siya na maglingkod, magpastor para sa Kanya. So, man of God. And He gives some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. Magpasalamat po yung mga teachers ng Sunday school. Mga young people, hindi tawag sa inyo mga pastora. Hindi tulad ng tawag ng iba na mayroong mga young pastor. Hindi po ganun eh. Mga teachers. Mga evangelists, wala na pong prophets and apostles. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ephesians chapter 4, verse 11 to 12. Yun yung nakalagay. Ang tinawag at inilagay sa congregation, walang iba kundi ang pastor. So the pastor is a man of God. Number one, be careful how you treat him. Yes, mag-ingat po tayo. Dapat kung ano yung maayos at magandang trato sa man of God. Honor and respect. Hold your pastor in high regard because of his work and leadership in the Lord. Ganun po ba? Yan po sila. Dapat igalang natin at respetuhin. Pangalawa, obedience and submission. Sumunod, magpasakop. Pangatlo, love and appreciation. Lahat ng ginagawa ng pastor, i-appreciate mo yan. Not only the pastor, kundi pati rin yung pastor's wife. Pero, pag-aaralan na natin yan pag pastor's wife. Pray for him. Panalangin mo siya. Kasi pinapanalangin ka niya. Amen?
Ipanalangin mo na, Lord, ingatan niyo po ang aming mahal na pastor. Lord, ingatan niyo, i-provide niyo po ang kanilang pangangailangan. Palakasin niyo po ang aming pastor. Patience. O, di ba? Sabi ko, dun sa kadayakan, wala kayong magagawa kung meron kayong pastor na makulit. Eh, magpasensyahan
Kaya gagawa niya ng paraan para mas lalong lumago ang gawain ng Diyos. Sa building, lahat gagawin niya. Nasa kanya na lahat ng talento eh. Kaya Bilibaw ay pastor eh. Kulang na lang, kontraktor eh. Tapos tatawagin namin engineer, sukatang mantay ito. See? The pastor is the best man. Gagawin niyang maayos, maganda. Lahat. Number 6, last. The pastor is a cared man. Amen? Alalahanin. 2 Corinthians chapter 11 verse 2, For I am jealous over you with godly jealousy. O, diba? For I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. O, diba? Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyong na paninibughong ukol sa Diyos. Godly, ah. Pwede namang magselos ka eh. Pero godly. Ano? Sapagkat kayo'y aking pinapagasawa sa isa, upang kayo'y makiharap ko kay Kristo na tulad ng dalagang malinis, maayos. Kaya nga, ang ginagawa ang trabaho ng pastor doon po sa Hebrews 13 verse 17, Obey them which have the rule over you, and submit yourselves, for they what? Watch for your soul. Kaya pansinin mo ang pastor, pag nagsasalita yan, tingin mo palang alam niya na kung sino ka eh. Kaya nga dapat ang pastor, kilala niya yung mga tao niya. Bakit? Kung sino yung malago, kung sino yung kailangan turuan, kung sino yung dapat alalayan. For the watch for your soul. Pinapanalangin ka niya na lumago. Pinapanalangin ka niya na mas lalong mag-mature sa gawain ng Panginoon. He worries about you. He worries about you. Laging nag-aalala yan. Kapag yung kapatid hindi nagsimbayan ng 3 linggo, mag-aalala na yung pastor, kahit nga lang 1 linggo eh. Pupuntahan yan, bibisitahin yan. Bakit kapatid, wala ka nung Sunday? Bakit kapatid, wala ka ng 2 linggo? Anong problema? Meron ka bang problema? Sa kadayakan, malalaman mo na may ginagawang kalukuhan yung membro eh. Kapag 3 weeks yan, hindi nagsimba yan. Alam mo na. Karamihan yung people eh. Sa church, 3 weeks, walang simba. Napag-alaman ko. Ang paalam niya sa nanay, magsisimba. Pag chinat ko naman, magsimba ka, ang paalam niya, hindi daw siya makakapunta at mag-aalaga ng bata. Yung pala, may love life. Kaya wala na. Doon ako medyo nalungkot. Nag-leave the group. 2 pa naman sila. Kaya nabawasan kami ng 2 young people. Pero sabi ko, pag ligtas yan, babalik yan. Sabi ni, huwag kang ma-discourage. Tapang niya pa eh. Pisa naman masira ka. May sabi ng nanay, ginagamit lang yung church. Tapos damay ka pa, hindi sinusira. Pag-pray na lang natin. Sabi. So, ganun talaga ang ministry. Ang pastor, mahalalahanin yan bawat members. Bawat anak ng Diyos. Ako po, pag di nakakapunta yung isang senior, binibisita ko po.
paghirap huminga yung isang senior po namin, pinagpipray. Pag nagpaalam, Pastor, di ako makakapunta. Pastor, hirap ako maglakad. Gagawa pa rin ako ng paraan. Sige, sunduin kita mamaya. Sinusundo ko yan kahit malapit yung bahay. Kasi lumalaki yung puso eh. Hirap huminga. Kaya gusto ko sa kanya makapagsimba. So, yun, ano? Yung tamang pananaw po natin sa man of God. Tandaan po natin, ano? Ang pastor, tulad mo rin yan. Walang pagkakaiba yan sa'yo. Tinawag lang sila ng Diyos para ilid ang gawain. May duty ang pastor sa'yo, pero may duty ka din sa man of God na inilagay sa'yo ng Diyos. Amen? Hindi Diyos ang pastor. Tandaan po natin, hindi natin tinuturo sa church ang pastor para itaas siya, kundi para makita ng bawat isa ano ang obligasyon mo dahil yan ay ibinigay sa iyo ng Diyos. Yeah, and I will give you pastors according to my heart. Kung ang Panginoon nga itinuturo sa atin na binigyan tayo ng pastor, kung bakit po natin pinag-aaral. So yun lamang po at maraming salamat. God bless sa bawat isa. At sige, tawagin mo na po yung next sa yung ating... Sige, tayo po ay umawi. Or break muna ng 5 minutes. Ganun.